Hallelujah of the Lord. Thank you, Jesus, for a new day. Andito na naman tayo sa bahay ng Diyos. Yoko! At ako ay nagising sa kabila ng negative ang ating temperature ngayon. Negative. Father, thank you, Lord, for the strength. I'm renewing my strength, Father God. Oh, hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, salamat po at ako ay iyong ginising. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. For a new day. It's Wednesday. Hard freeze. Thank you for everything. Holy Spirit, guide me in every step of the way. Yes, Jesus. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat at kami ay nagising. Oh, hallelujah, Jesus. Thank you, thank you, thank you so much. Thank you sa iyong kabutihan. Thank you, Lord. Thank you po. Oh, hallelujah. 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 Yan, tawagin na natin ang ating mga kasama. Nang sa ganon tayo ay muling matuto sa salita ng ating Panginoong Hesus. Ang ating thumbnail, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Happy moments, praise the Lord, Jesus Christ. Difficult moments, seek the Lord, Jesus Christ. Quiet moments, worship the Lord, Jesus Christ. Painful moments, trust the Lord, Jesus Christ. Every moment, thank the Lord, Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Jesus Christ. Ayan, so, mag-umpisa na tayo. Welcome, welcome dito sa ating live. Live na naman tayo. Welcome, Facebook joiners and viewers and YouTube viewers. God bless us all. Today is Wednesday, January 22, 2025. Hallelujah. Ako ay nagising. Yahoo! Thank you, Jesus. Ngayon ay negative 19 tayo ngayon sa Stafford, mga ka-Team Jesus. Negative 19. Na kung i-translate natin yan, ilipat natin yan, i-convert natin yan sa degree, kami ngayon ay nasa negative 7.207222 negative degree. So, ibig sabihin no, negative 0, freezing, 0 tayo, negative
sobra pa sa 0 kasi negative 7.2. 22 tayo ngayon sa Stafford, Texas. Hallelujah. Pero ang bahay ng Diyos dito sa Overland ay 73 ang kanyang temperature dito sa loob dahil nga functioning ang kanyang heater. Thank you, Jesus, for the heating, centralized heating system sa bahay. Maging doon din sa Brindisi Court. Hallelujah. Napakabuti ng Diyos sa kanyang mga provision. Thank you, Jesus. Okay. So, tayo ngayon ay mag-umpisa na at tayo ay magpuri sa Diyos. Negative ang lamig sa labas. Magpuri tayo sa ating Panginoong Hesus. Fresh from the bed. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Nag-uumapang ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Oh, hallelujah. Yes, Father God, lahat ay aming ibibigay upang ikaw ay sambahin, upang ikaw ay purihin, upang kilalanin sa sanlibutan ang iyong anak na si Jesucristo. Hallelujah, Jesus.
Kami po ay nagpapakumbaba, Panginoong Jesus. Ano man po ang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harapan. Sa isipan, sa puso, sa aming mga bibig, sa aming mga kilos. Father, forgive us. Forgive us, Lord. Forgive us, Father God. Make us worthy of you again. Sa bawat araw na kami po ang nilalakaran namin ang aming mga pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami dahil mayroon kaming mga kahinaan. Mahina kami kung wala ka. Ang aming likas na makasalanan, ang siyang nananaig sa halip na ang banal na Espiritu. Kailangan ka namin, Panginoong Jesucristo. Kailangan namin ng iyong banal na Espiritu upang aming maging gabay. Andito kami, sinusuko namin sa inyo ang aming mga buhay, ang aming mga sitwasyon, ang aming mga kasalanan. Thank you sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon Jesus, sa iyong pagmamahal. Sa iyong kaawaan na walang hanggan. Thank you. Thank you for the forgiveness of our sins. As we release forgiveness sa mga taong nagkasala sa amin. Tulungan mo sila, Panginoong Jesus. Katagpuin mo rin po sila kagaya ng pagtagpo niyo sa amin. Upang maranasan din nila ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong mga pagpapala na siksik, liglig, umaapa. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Gabayan mo kami sa araw na ito, gabayan mo kami sa live na ito, bigyan mo kami ng matibay, strong internet connection na maraos po ang Bible study na ito, ang iyong Bible study sa araw na ito. We welcome your Holy Spirit in our midst. Hallelujah. We welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Yes, Father God, we worship you in spirit and in truth. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Holy Spirit, nangusap na naman po kayo kagaya ng pangungusap nyo noong mga nakaraang araw. At binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at parangal dahil ikaw ang nandito sa aming kalagitnaan. I-reveal mo sa amin kung ano man po ang mensaheng nais mong iparating at itago mo po ang inyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang iyong pagmamahal, ang iyong kaawaan, ang kapangyarihan ng Diyos Ama
ang kanyang kawaan na walang hanggan. Maraming salamat po. Dinideklara namin ng live na ito, holy, sanctified by the blood of Jesus. Sa lahat ay aming pinasasalamatan at inihiling sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Hallelujah! Praise the name of the Lord. Ayan, welcome ulit dito sa ating live. Tingnan natin ang ating Biblia. Biblia is real. Asa na ang inyong mga Biblia at kayo ba'y gumawa na dyan ng inyong mga album? Ang aking album kay at Tita Avita ay hindi na natapos. Meron, tatapusin ko yun. So, kung hindi kayo naging updated, i-update ninyo yan habang ang January ay hindi pa tapos, no? I-replay nyo, kunin ninyo ang Bible verses, ang passage, gawin nyo sa inyong Bible, mag-upload kayo dyan, mag-reflection kayo dyan, yun, para makumpito kayo sa month of January, habang hindi pa matapos ang January, okay? So, dito tayo sa, noong nakaraang araw, sa saan ba tayo? Sa Romans 8, verses 18 to 30. Ang mensahe ng ating Panginoong Jesucristo, no, ng banal na Espiritu, na kung saan pinapahayag doon ang napakagandang hinaharap natin ng dahil sa ating pag-asa, ng dahil sa inaasahan natin. Yun yung ating hope of glory. Ang ating hope of glory ay walang iba kundi si Panginoong Jesucristo. So siya ang ating hope of glory. Kaya nga mayroon tayong inaasahan, kaya nga ginagawa natin ito, namomotivate tayo na magpatuloy tayo sa ating paglakad, sa ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, dahil mayroon tayong inaasahan na darating. Yung muling pagdating ni Panginoong Jesucristo at ang reward na ibibigay niya sa atin eternally doon sa kaharian ng Diyos Ama. Okay, so tandaan natin dito sa lupa, dito sa mundo, walang permanente, kagaya ngayon. O tingnan ninyo, ang Amerika, no, it's an answered prayer sa amin dito na mga Kristiyano, although si President Trump ay hindi naman siya perpekto at meron din siyang mga kasalanan, no, nung siya bata pa, na convicted siya. Pero hindi pa naman siya tumakbo nung mga panahon na yon nang siya ay nakakommit. He was just an ordinary person na dahil sa kanyang kayamanan, ganito, ganyan, so meron siyang mga nakomit. Walang perpekto. Kagaya kay David, si David din ay hindi perpekto. Murderer nga si David eh. Si David ay murderer. Si David ay yung mapangalunya. Oh. Nag-ano nga si David eh, yung bigamy. Di ba? Kasi kinuha niya yung asawa ni Moriah. Si Betseba. Pero, dahil sila ay nagpakumbaba sa kanilang mga sarili at kinilala nila ang kapangyarihan ng Diyos, kaya sila ay tinanggap ng Diyos. So, ang buong Amerika, ang buong mga Kristiyano sa Amerika ay nagkaroon ng prayer and fasting, 40 days prayer and fasting, bilang pagsuporta sa darating na eleksyon noong last year. At the Lord God Almighty honored the prayer of the righteous. At naglandslide si President Trump, 72% ng mga Amerikano, ng American citizens, ang bumoto sa kanya, kaya siya ngayon ang naging president ng Amerika. At marami siyang mga executive orders na kanyang ginawa. Una ay ginawa niyang 2 lamang ang gender na kikilalanin sa Amerika. Male or female. Yon. I agree, sapagkat ayon sa salita ng Diyos, lalaki at babae lamang ang ginawa ng Diyos at hindi yung mga transgender
ang babae naging lalaki, ang lalaki naging babae. No. So dalawa lang ang ginawa ng Diyos, male and female. So ang ganda ng speech ni President Trump sapagkat sabi niya, make America great again, go back to America, America first, and let us go back to our God, the God. We have to acknowledge God using the Bible in all the schools. Kasi tinanggal man ng mga atheist yung Bible sa mga schools, hindi na nagpipray. Ang inaano nila, nilalagay nila ay yung transgender, yung mga ganyan, no? So, ngayon na si President Trump ang nilagay ng Diyos Ama doon ngayon sa katungkulan, mayroon siyang mga executive orders na ginawa. Ang Gulf of Mexico ay ginawang Gulf of America. Siyempre, nandito sa Amerika, bakit Gulf of Mexico yan? Gulf of America, kasi nandito man yung part na yon ng Gulf sa Amerika. Kung doon naman sa Mexico, edi yun naman ay Gulf of Mexico. Diba? Ganun lang yun kasi mayroong mga territorial. So napakabuti ng Diyos dahil tinayuan ni President Trump at meron din siyang executive order na yung mga transgenders ay hindi pwedeng mag-join sa laro ng sa sports ng mga babae. Kasi halimbawa, yung international doon saan ba yun? Doon sa London ba yun? O sa Paris, saan yun? Na nanalo yung isang transgender sa boxing. Siyempre, anong pwedeng ihambing ng karaniwang babae doon sa lalaki na ang lalaki, masculine man talaga yan sila. O siya nakipag-compete siya doon sa babae. Di anong laban ng tayo mga babae kumpara doon sa lalaki na naging babae? Di ba? So ngayon ay hindi nakasama yun sa executive order ni President Trump. Hindi pwedeng mag-join sa sports ng mga babae ang mga transgender. Dapat ay male, female lang talaga. Kung ayaw nila, di pumunta sila sa Canada o pumunta sila sa Europe at huwag sila dito sa Amerika. Hallelujah. Ay! Praise the name of the Lord. God is so good. Thank you, Lord. Ayan. So, ayan na, wala nang magagawa ang mga transgenders dito sa Amerika for 4 years. Sapagkat ang Diyos ang mangingibabaw dito sa Amerika. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Okay, so dito tayo. Kaya yun, yun ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo tandaan natin, kung tayo ay pinili ng Diyos at ginawa na niyang mga anak, ay kagaya rin kay Panginoong Jesucristo, siya ang ating eldest brother. Kung ano man ang natatanggap o natanggap ni Panginoong Kristo, yun din ang ating matatanggap sa Diyos Ama, ang kanyang mga pagpapalang siksik, liglig o maapaw. Kaya kahit na tayo ay naghihirap, let us persevere in all our sufferings. Nang sa ganoon, kagaya ni Panginoong Kristo, nag-persevere siya doon sa ultimate sacrifice na ginawa niya, kaya ni-reward siya ng ating Panginoong Diyos Ama. Yun din ang mangyayari sa atin, the Lord willing, kung tayo ay mag-persevere at mas piliin natin na lumuhod sa trono ng kaawaan ng Diyos kaysa sa umalis at mag-backslide sa mundo. Okay, so dito tayo sa Roma 8 verses 31 to saan na to? 37, 38, 37, Roma 31 to 38. Ang pamagat dito, ang pag-ibig ng Diyos. Ayan, ang pag-ibig ng Diyos. 1, 22, 25. Ang pag-ibig ng Diyos. Okay, so basahin na natin. Nasa lang inyong mga Biblia. Ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Diyos.
At dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Hallelujah! Walang magtatagumpay laban sa atin dahil iniisip natin na panig sa atin ang Diyos. Walang magtatagumpay laban sa atin. Yan ang nasa 31. 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Hallelujah! Oh, hindi nga ipinagkait ng Diyos Ama ang kanyang anak para tayo ay mailigtas? Hindi ba niya ibibigay yung ating mga pangangailangan? Tiyak na ibibigay din niya ang lahat ng bagay sa atin. Pero kailangan nating maging patient. Kailangan nating magtiis. Kailangan nating maghintay. He that wait upon the Lord shall renew the strength, and they shall mount up with wings like eagles. So yun ang yung paghihintay diba? Para tayong pag naghihintay tayo at pag dumating na yung ating hinihintay ay para tayong mga nandoon sa alapa, para tayong mga eagles na lumilipad. Hallelujah. So dito tayo sa mga pangako ng Diyos. 33. Sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. O sino ngayon ang pwedeng mag-akusa sa atin? We were being chosen by the Lord. It was God who chose us. Wala ring, dito tayo sa 34, wala ring makakahato sa atin ng kaparusahan. Dahil si Kristo Jesus na mismo ang hinatulang mamatay para sa atin. O who can judge us? Who can judge us? Who can judge us to death? Ngayong si Panginoong Hesukristo na nga ang hinatulan ng kamatayan para sa atin. Dito tayo sa para sa atin. At hindi lang yan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos na namamagitan para sa atin. Hindi lang siya namatay, kundi siya ay muling binuhay at siya ngayon ay nasa kanang bahagi na. Nandito na. At the right hand of God the Father. At siya ang ating intercessor. 35. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan. Yan, nandyan sa 33 ha. Nandyan sa 35, walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan. Ayan, memorizing ninyo yung mga Bible verses na yan. Ang gawin naman natin sa sunod nating mga laro ay mag-memorize tayo ng mga Bible verses. Ayan, mula sa Romans 1 hanggang sa matapos ang January. Ayan naman, no? Gaya nga, dito tayo sa 36. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan. Alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay para kaming mga tupang kakatayin. 37. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Para tayong palagi tayong nasa panganib kasi kapag tayo ay
nagbabahagi sa salita ng Diyos, tayo ay nagpipreach kagaya ng mga missionaries doon sa ibang bansa, kung saan mga communist na mga bansa, no? Palaging nasa panganib ang kanilang mga buhay at maraming mga missionaries na pinatay ng mga inchik, ng mga communist, ng Korean, dahil nga ay sila ay mga anti-Christ, sila ay mga Buddhist o ano pa mang mga religion meron sila. Kaya bawal na mag-share ng Christian faith, bawal din magdala ng mga Biblia. So confiscated yung mga Biblia at pinapakulong sila. Pero anong sabi dito ni Pablo sa 37? Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. We are so blessed. Ako example, I am so blessed na ang platform na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo ng banal na Espiritu sa akin ay dito sa YouTube at sa Facebook. Yun ang platform na ibinigay niya sa akin na I am very much secured. Bahala na kung anong mga gagawin dyan ng mga demonyo, anong mga comment, anong mga pinapasok, mga whatever. But I will not be harmed physically dahil online lang. Pero itong mga missionaries, ang hirap ng buhay nila. Gutom sila, nasa panganib sila, no? Maraming mga pagsubok, walang sumusuporta sa kanila. Pero nagpapatuloy pa rin sila dahil yun ang kanilang katawagan. Yun ang kanilang passion. Ako, nagpapatuloy pa rin ako kahit ilang taon na to. Diba? 3 years na. Last September, nag 3 years ang ministry ng Team Jesus last September. Ngayon, nagpapatuloy pa rin tayo kahit na anuman ang sitwasyon ng buhay. Bakit? Kasi yun ang ating katawagan. And we are so blessed na ito ang provision na ibinigay ng Diyos sa atin. We are so blessed, I am so blessed, na nandito ako sa Amerika, na malaya ako makapagbabahagi sa salita ng Diyos. You are so blessed, kayo dyan sa Pilipinas. Pinagpapala tayo dyan sa Pilipinas sapagkat malaya pa rin tayong nakakapagbahagi sa salita ng Diyos. Ang kulang natin, tayo ang umaayaw. Kung ikaw ay nandun sa ibang mga bansa, lalo na sa Saudi Arabia, sa Middle East, hindi ka basta-basta makapagbabahagi sa salita ng Diyos. But look at us. Iilan lang tayo. Wala tayong nakumbinsi na mag-join. Wala tayong, di ko alam kung meron ba kayong napatanggap kay Panginoong si Kristo. It's between you and the Lord. Ang akin, sinusunod ko lang ang aking katawagan na magbahagi sa salita ng Diyos. Ang tanong, sinusunod nyo rin ba ang inyong katawagan? Kayo nang bahalang sumagot niyan kay Panginoong si Kristo. Okay, so dito tayo sa 38. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay? So anumang mga paghihirap, anumang mga panganib, makakayanan natin yan dahil sa tulong ng ating Panginoong Kristo. At na nagmamahal sa atin, no, si Jesus. At sinisiguro ni Paul, kahit si Paul ay pinatay, kahit si Paul ay pinako sa krus, pero ang sabi niya, pinako sa krus na pabaliktad, pero ang sabi niya ay wala pa ring makapaghihiwalay, no? Wala pa ring makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Okay, no? Ni Kristo, maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pamang mga bagay sa buong mundo ay hindi makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos.
So walang ni isa mang pwedeng makapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin, mga ka-Team Jesus. Ang iyong sitwasyon man, anghel man yan, mga espiritu man yan, sa impapawid o sino pa man, walang pwedeng makapaghiwalay sa pagmamahal ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. We are sealed by the blood of Jesus. It is not on our own. We are not on our own anymore, but we are God's property. Sa makatuwid, anuman ang mga sitwasyon na ating nararanasan, anumang hirap ang ating mga nararanasan, huwag nating kalimutan na we are no longer in our own. Itong pagsubok na ito, kayang-kaya ko yan dahil kasama ko si Panginoong Hesukristo. Kasama ko ang banal na Espiritu na siyang gumagabay sa akin. Kayang-kaya kong tayuan yan, kayang-kaya kong pagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Sapagkat kasama ko si Panginoong Hesukristo. Ganon ang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Ano sabi? Hindi nga niya, o dito sa John, dito sa Romans 8 verse 32, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait sa halip na ibinigay niya. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Mangusap ka sa bawat isa. Jesus' name. Amen. No? Kung ang kanyang anak, ang kaisa-isang anak niya, hindi nga niya ipinagkait. Yan o, sa John 3:16, hindi nga niya ipinagkait, ibinigay nga niya sa atin. Hindi ba niya ibibigay ang mga bagay lang na hinihiling natin? Kung ang mga bagay na yan ay makakabuti sa atin, ibibigay niya yan. Subalit, kung ang mga bagay na yan na ating hinihiling, yun ang dahilan upang tayo mapalayo kay Panginoong Hesukristo, hindi niya yun ibibigay. Sapagkat mahal niya tayo eh. Ayaw niya tayong mawalay sa Kanya. No? Meron tayong mga desires, meron tayong mga gusto. Subalit the finale, ang final end niyan, let your will be done on earth as it is in heaven. Ganon yun. Huwag tayong madismaya kung ang ating mga hinihiling, ang ating mga nais sa buhay ay hindi nangyayari. Sapagkat ang Diyos Ama sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo, alam niya ang future. Alam niya kung anong mangyayari. Sa makatuwid, we submit ourselves to the Holy Spirit at hayaang ang Holy Spirit ang kikilos sa ating mga buhay upang masunod natin ang kalooban ng Diyos Ama. Sabi niya sa Philippians, do not worry about tomorrow, for tomorrow has its own worries. Present your petition. So, i-present natin ang ating petition. Malalaman natin yan kung ito'y kalooban ng Diyos, sapagkat ibinibigay ng Diyos. Sinasagot agad. Mayroon tayong 2 at 3 sagot, no? Instant answer, yes. Mayroong no. Mayroong wait. Yan ang 3 sagot na ibibigay ng Diyos sa atin. Pag instant na kailangan natin, sinasagot na niya kaagad. Yung iba nating mga hinihiling, sinasabi niya, wait. Bakit? Dahil hindi pa yun ang tamang panahon. He makes all things beautiful in His time. So, naghihintay tayo, yes, Lord, with patience. With the fruit of the Spirit, with patience, yes, Lord. Nilalakaran namin sa araw-araw ang aming pananampalataya sa iyo. Yes, Father God, ikaw po ang masusunod. Yes, Lord. No? So, nilalakaran natin ang ating pananampalataya na mayroong pagtitiis.
na mayroong patience. Sabi dyan. Sapagkat walang pwedeng makapaghiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Maging ang iyong relasyon man sa taong yan, sa lalaking yan, sa babaeng yan, sa asawa mo, sa mga anak mo, sa pamilya mo, kapatid mo, nothing. No one, nothing, sabi nga diyan. Kapag tayo ay nakatanggap na kay Panginoong Jesucristo, we are sealed by the blood of Jesus, at wala nang pwedeng makapaghiwalay sa atin. Sa makatuwid, huwag nating pakinggan ang sulsul ng demonyo sa mga isipan natin na ay ikaw, ganun ka pa rin, makasalanan ka pa rin. Natural man yan na minsan ay magkakasala tayo. Bakit? Kasi hindi pa tayo perpekto. Nandito pa tayo sa mundo eh. We are on the process. Sa makatuwid, dahil nasa process pa tayo, understood yan na tayo'y nagkakamali. Pero doon sa ating pagkakamali, doon tayo natututo na maging patient, na tanggapin o kilalanin ang kalooban ng Diyos. Ang fruit of the Spirit. Ayan. Sa pamamagitan ng consequence ng ating kasalanan, sometimes we learn a hard way. Mahirap na pagkatuto yung ating mga natutunan kasi kung hinayaan sana natin na pigilan ang ating mga sarili, hinayaan sana natin na ang banal na espiritu ang mangingibabaw sa ating mga desisyon sa buhay, ang banal na espiritu ang mangingibabaw sa ating mga puso, sa ating mga isipan, sa halip na i-entertain natin ang mga espiritu ng kaaway ng Diyos, ang anger, ang hatred, ang pride, ang self-righteousness, ang ano pa man yan, yung seeking the praises of man, yan, no? Yung lust of the flesh. So yun, kung pinatay sana natin yan, ang mga yan, at nirebuke natin ang mga ganong uri ng mga espiritu na hindi sa Diyos, hindi sana tayo mag-suffer sa consequence ng ating desisyon. Pero dahil tayo ay tao lang at may likas na kasalanan, kaya may mga pagkakataon na nangingimbabaw sa atin ang makasalanang katawan kaysa sa ang banal na espiritu. Subalit ang conviction ng Holy Spirit ay palaging nandiyan o nagkamali ka doon. At kung tinanggap natin ang pagkakamali na yon, ay tayo ay nagpapakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos. At humihingi tayo ng kapatawaran. I'm sorry Lord, nagkamali po ako. Although tayo ay nakakatanggap ng mga punishments, dahil yun man ang kaakibat ng ating desisyon, no, may consequence ang ating desisyon. Subalit kung kasama natin si Panginoong Jesucristo, makakayanan natin itong consequence na ito. By the grace of God, ay makakayanan natin ang consequence ng ating kasalanan dahil nga humingi na tayo ng kapatawaran. So siya ang magbibigay sa atin ng biyaya, siyang magbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin itong consequence ng ating kasalanan at makapag-move on tayo sa ating mga buhay. Hindi tayo magstay kung saan tayo nalugmok, kung saan tayo nagkamali, kundi bumangon tayo at hayaan natin ang si Panginoong Jesucristo, ang siyang kikilos, ang banal na espiritu na siyang kikilos sa mga buhay natin. Huwag tayong magstay, maging stagnant kung saan tayo nagkamali. Kung saan tayo nagkamali, doon tayo, hanggang doon na lang tayo. No. By the grace of God, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient enough for you. So, ang kanyang kaawaan, no? Ang kanyang kaawaan, ang siyang magpapatibay sa atin upang malampasan natin itong consequence ng ating mga desisyon na mali. Nang sa ganoon, sa susunod, hindi na natin uulitin. No, hindi ko na uulitin yan. Natuto na ako dyan in a hard way.
Natuto na ako in a hard way kahit ang hirap. Thank you, Jesus, at ako'y nakaraos. So kung makaraos tayo sa mga consequences ng ating mga kasalanan, ay the more na tayo ay maging matibay sa pagharap ng iba pang mga consequences, ng iba pang mga pagsubok sa buhay, dahil napatatag ang ating pananampalataya kay Kristo, sapagkat tayo ay nanampalataya sa Kanya. At hinayaan nating ang banal na Espiritu ang kikilos sa ating mga buhay, ang kikilos, ang gagawa ng mga desisyon at sundin ang conviction nito kaysa yung ating sariling mga desisyon. So kung tayo ay palaging nasa presensya ng banal na Espiritu, walang puwang ang masasamang espiritu na makapasok sa ating mga isipan, sa ating mga puso. Kung overloaded tayo sa salita ng Diyos, kung punong-puno tayo sa salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Kaya nga, hindi lang isang oras na tayo nakikinig sa salita ng Diyos, kundi ulit-ulitin nating pakinggan ang salita ng Diyos. Ulit-ulitin natin na matuto tayo sa salita ng Diyos. Dahil kung isang beses lang nating pakinggan, nawawala, nakakalimutan natin. Ako nga nakakalimutan ko, kaya nire-replay ko yan araw-araw, nire-replay ko ang ating Bible study para maalala ko, Lord, yes Lord, salamat po Lord, at naalala ko na. Sa dami ng mga ginagawa natin sa araw-araw, so habang ako'y nagtatrabaho, habang ako'y nagluluto, habang ako'y naglalaba, nagsasampay, nandiyan ang Word of God, nire-replay ko ang Bible study para maalala ko, ito pala yung mensahe ng Diyos. Bakit hindi ko alam ang mensahe ng Diyos? Dahil hindi naman ako ang nagsasalita. Boses lang ako. At yun, ouch, aray, ako'y natamaan. Lord, patawarin mo po ako. Faith comes by hearing and hearing and hearing the Word of God. Kaya nga, mayroon tayong sinasabing, meron tayong mga quiz ball, meron tayong mga balikan natin ang ating mga Bible studies, kasi kung hindi natin din gawin yan, walang motibasyon na babalikan ang Bible study. Unless you are thirsty to hear the Word of God. So thirsty. Ako, I condition my heart, I condition my mind na ang aking mga pakikinggan lamang ay ang salita ng Diyos. Ang aking aawitin lamang ay ang mga awit na makalangit, na magpupuri sa Diyos, at hindi ang mga awit na nasa mundo. No? Hindi ako nagsasawang makinig sa salita ng Diyos. Sapagkat sa pamamagitan doon, ako'y napapalakas sa aking mga kahinaan. Doon ako lumalakas kung patuloy kong pinakikinggan. Buong araw kong pinakikinggan. Nagre-replay ako. Ito na naman ang replay ko. Buong araw kong pinakikinggan ang mga salita ng Diyos, ang ating Bible study, dahil nararamdaman ko ang presensya ng banal na Espiritu na nangungusap sa akin. To God be the glory. At kung ako bilang instrumento ng Diyos, kung nararamdaman ko at nararanasan ko ang presensya ng banal na Espiritu dito sa ating Bible study, ako'y naniniwala rin na kayo rin ay nakakaranas sa presensya ng banal na Espiritu kung tayo lamang ay mayroong pusong puno ng pagpapakumbaba, sa halip na panaigin natin o kaya pangingimbabawan natin ang ating likas na makasalanang katawan na nagbibigay rason na ay ganito naman yan, ay hindi naman yan, ay ganito naman yan. Kung tayo lamang ay magpapakumbaba at Lord, patawarin mo ako, kinausap mo ako, salamat Lord, at nirebuke mo ako. Yun ang gusto ng Panginoon, na tayo ay magpapakumbaba at humingi ng kapatawaran. Nagkamali ako, Holy Spirit, salamat po sa iyong pangungusap. Hindi, ayoko ngang i-replay yan, ayoko ngang pakinggan yan. Kasi ang sakit sakit magsalita nitong si Tita Vitz. Ang katotohanan, mga ka-Team Jesus, ay masakit pakinggan.
The Word of God is like a two-edged sword that penetrates into the deepest part of our heart. Tutusok ang salita ng Diyos dito sa ating mga puso, Kaya masakit siya kung totoo ito na ginawa natin. Masakit, aray, ouch. Pero yung pain na yon, kung tinanggap natin ang sakit na yon, at nagpapakumbaba tayo sa Kanya, doon tayo binabago ng Diyos. Doon tayo binabago ng Diyos. No? Doon tayo binabago ng Diyos. Kung tayo ay maging tagapakinig lamang. We listen instead of we hear. O ngayon, ano ngayon ang ating mairason sa ating Panginoon? Ayon sa salita ng Diyos, ayon sa Biblia, walang sino mang pwedeng makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng Diyos. Maging gutom man yan, maging paghihirap man yan, kung panganib man yan, maging sa kamatayan, walang pwedeng makapaghihiwalay sa atin. Kung ang kanyang anak ay hindi siya nag-atubiling ibinigay bilang sakripisyo sa atin, ano ang hindi niya kayang ibigay sa atin? Kung ito naman ay nakakabuti sa atin. Tandaan natin, wala kasi tayong pwedeng maipagmayabang sa Diyos. We are bound servants eh. Ako halimbawa, wala akong pwedeng maipagmayabang sa Diyos. Ano mang katayuan meron ako ngayon, yun ay nang dahil sa Kanya. Nang dahil sa Diyos. At isang malaking pribilehiyo na kung nasaan man ako ngayon, at kung ako man ay ginamit ng Diyos, kami ni Tito Brian, ay ginamit ng Diyos upang maging pagpapala sa iba, to God be the glory. Dahil isang malaking pribilehiyo yan na gamitin tayo para sa kapurihan ng Diyos. Tandaan natin, mayroon tayong purpose. Tayo ang maging kapaki-pakinabang sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Ha? So ano man ang rason mo, wala ka na sa Team Jesus, hindi ka na nakikinig sa salita ng Diyos, okay lang yan. Kung wala ka na dito sa Team Jesus, hindi naman yan importante. Ang importante na hindi mo kinalimutan ang pagmamahal ni Panginoong Hesukristo sa iyo at nananatili ka pa rin na nasa Kanya. Makinig ka sa salita ng Diyos, basahin mo ang salita ng Diyos. Yun ang pinaka-importante. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay, walang pwedeng makapaghihiwalay sa Diyos, sa iyo, sa Panginoong Hesus. Kaya lang, dito sa Team Jesus, nagkaroon tayo ng team dahil wala tayong ibang layunin dito, kundi itaas ang ating Panginoong Hesukristo. Brotherhood ang ginagawa natin dito sa Team Jesus. Sisterhood, brotherhood. So, ibig sabihin natin yan, sisterhood, brotherhood. Pantay-pantay tayo mga ka-Team Jesus. Walang leader sa atin dito. Ang leader natin ay si Panginoong Hesukristo. Lahat tayo ay puro alipin. Lahat tayo ay pantay-pantay. Sa makatuwid, irespeto natin ang bawat isa. Irespeto natin. Huwag nating isipin na mas magaling ka pa kaysa sa iba, kaysa mga kasama natin sa team. No. We are just the same. Kaya nga, brotherhood and sisterlyhood. We are the same. Ang ating eldest brother, ang ating leader, ay hindi si Tito Brian o Tita Bits, no? Ang leader natin ay si Panginoong Hesukristo. Si Panginoong Hesukristo ang leader natin. No? Hindi sinong tao. Dahil lahat tayo ay pantay-pantay. Lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. Lahat tayo ay mga alipin niya. Si Panginoong Hesukristo ang ating head.
of the team. Kaya nga, Team Jesus. Hindi man yan Team Brian, Team Abita. Kaya nga, Team Jesus. Dahil ibig sabihin nun, kaninong pangkat yan? Kaninong team yan? Team Jesus. May iba, Team Utaw, Team ganito, ganyan. Sa atin dito, Team Jesus, sapagkat wala tayong ibang tinataas kundi si Panginoong Hesukristo. Team Jesus, dahil si Panginoong Hesukristo lamang ang nararapat at walang iba. Sa makatuwid, huwag tayong mag-aasta na para tayong mga kung sino-sino, kung ano-ano, kung ganito-ganito, kung ganyan-ganyan. No, we don't. Hindi tayo ganyan. Pantay-pantay tayo. At ang ating sinusunod ay ang banal na espiritu. Ang conviction ng banal na espiritu ang ating sinusunod. Kaya nirespeto natin ang bawat isa. Kung aalis ng Team Jesus, umalis ka. Walang maaring, walang nagpipigil sa'yo. Ang importante, huwag mong kalimutan si Panginoong Hesukristo sapagkat naitanim na sa'yo ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kaligtasan, na itanim na ang salita ng Diyos sa'yo. At kapag kinalimutan mo yan, yung nagbabackslide ka na, malaking kasalanan yan sa harap ng Diyos. No? Malaking kasalanan yan sa harap ng Diyos. Hallelujah. So yan na mga ka-Team Jesus, wala tayong pwedeng ipagmayabang dyan na tayo ay mga ganito, leader tayo ng ganyan. Hindi tayo leader. Ang banal na espiritu ang ating leader at siya ang sinusunod natin. Ang conviction ng Holy Spirit ang ating sinusunod palagi. Hindi tayo mga ka-Team Jesus. Hallelujah. Uy! Napakabuti ng Diyos. So yan ha, walang pwedeng makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Father God, salamat po sa iyong mga salita. Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat sa iyong presensya sa araw na ito. Salamat at ikaw ay nangusap na naman sa iyong mga kaanakan. Maraming salamat at natuto kami sa iyong mga salita. Lord Jesus, thank you po. Thank you. Thank you sa iyong sakripisyo. Thank you. Father God, salamat po sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na kung ibinigay mo man ang iyong anak na walang pag-aatubili para sa aming kaligtasan, ibibigay mo rin ang aming mga hinihiling kung ito man po ay naaayon sa iyong kalooban. So Lord, we surrender ourselves to you, Lord Jesus. Holy Spirit, be our controller, be our helper, be our comforter. Ikaw po, Holy Spirit, ang gagabay sa bawat isa, ang gagabay sa mga buhay namin. Ikaw, ang salita ng Diyos, ang ilaw ng aming daanan. Kung ano man po ang sinasabi sa salita ng Diyos, yun ang aming susundin. Walang relihiyon na pwedeng makapagligtas sa amin, kundi ang aming relasyon, ang aming personal na relasyon kay Panginoon Kristo. Hallelujah. Salamat po sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng katatagan na anumang sitwasyon ang aming kinakaharap ngayon, hindi yun ang maging dahilan upang kami ay mawalay sa iyong pagmamahal, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Anumang mga pagsubok, anumang mga pagtitiis, anumang mga hirap, maging ang mga panganib o kaya ang kamatayan, anumang sakit, hindi yun makapaghihiwalay sa iyong pagmamahal sa amin, Panginoong Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po. Holy Spirit, maraming salamat po. Oh, hallelujah. Gabayan mo ang bawat isa at dinideklara ko ang iyong mga pagpapalang siksik-liglig o maapaw sa mga nandito ngayon na nakikinig sa iyong mga salita, Panginoong Jesus. Honor them, Father. Honor the time that they are here and they spend time and they spend resources to listen to your word, Father God. Honor them, Lord. Bless them, Lord. Reward them, Father. Ano man po ang kanilang mga desire sa mga puso nila, Father God, let it come to pass for your purpose and your glory. I declare, Father, answers of their prayers in the name of Jesus. I declare healing to the sick in the name of Jesus.
I declare, Father God, blessings upon blessings to their lives, Lord. You will bless the works of our hands for your purpose and your glory. Oh, hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus, I declare, Lord, safety and security sa mga pamilya ng mga nandito, Panginoon, sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa, sa kanilang mga bana. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Lahat ng ito ay aming binabalik at lahat ng papuri at pasasalamat ay binabalik namin sa iyo, Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus at ng banal na Espiritu. Amen. Woohoo! Ayan mga ka-Team Jesus. So, i-claim ninyo ang mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, siksik, liglig, umaapaw habang patuloy tayo na naghihintay sa tamang panahon. Maraming salamat sa inyong pag-join. Hanggang sa muli. Jesus loves us. Kaya simulan na ninyong i-memorize at lakaran ng iyong pananampalataya ang mga memory verses, ang mga emphasis na mga verses na binigay ng Holy Spirit sa atin mula sa Romans 1 hanggang sa kung kailan tayo matatapos sa Romans sa January. Okay, so bilangin na natin, no, God willing, no, kung hanggang kailan sa ito. Dito ay nasa 22 na tayo. Bukas ay 23. Ito ang Diyos at ang mga Israelita. Dito na tayo sa chapter 9, God willing. Tapos, asa na? 23 na yan. O dito naman tayo sa 24, ang galit at awa ng Diyos. Dito sa 9 verses 19 to 29. Tapos, 20, saan na yan? Ito ay 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29. Hopefully, hanggang sa, ano ba ang January? 30 ba ang January? So, hanggang sa 12 tayo, hanggang sa 11 tayo ng Romans. So, matapos tayo sa Romans 11. Tapos, diyan ay gagawa na naman tayo ang ating gagawin ay mga memory verses naman ang ating gagawing live, mga memory verses ang ating gagawin. Okay? So, the Lord willing. So, maraming salamat. Jesus loves us. Hanggang sa muli. Bye-bye.